Mayong hapon sa tanan naton nga mga kabiyanan kag aton mga kauturan sa Ginoo. Sa sining nga hapon, yari naman kita sa aton nga programa The Living Word. Nagabot sa inyo kada Miyerkules alas 3 tubtob alas 4 sang hapon. Kag sa sining itiyon, nagyapon ang inyong abyan sa kahanginan, Pastor Peter M. Arbulario, sang Malay Gospel Baptist Church diyan sa Cubay Sur, Malay, Aklan. Sa sining hapon tamyaw gid ako sa inyo sang malipayon nga 2026. Happy New Year to everyone. This is the first Wednesday of the year 2026, and at the same time the first Wednesday of the month of January. Gani sa sining nga hapon, nagapasalamat gid kita sa Ginoo nga sa sining year 2026 diri ari naman kita sa aton nga programa The Living Word, nga kung sa diin aton matun-an kag aton mapamalandungan ang pulong sang Ginoo nga importante gid kaayo nga sa pagatubang naton sang sining nga mga inadlaw sa sining nga year 2026. Dako gid nga bulig ang pulong sang Dios nga makahatag sa aton sang direction, makahatag sa aton sang paggiya bangod sa aton pagpangabuhi sa adlaw-adlaw. Kinahanglan gid naton ang tama nga direksyon sang aton kabuhi. That's why nga may aton kita gyapon nga paglaom, may aton nga pagsalig nga mangin mainuswagon ang ini nga year 2026. It is because nga ang Ginoo nagapadayon sa pagtudlo sa aton, nagapadayon sa hatag sa aton sa mga pagtulunan nanungod sa aton igakabuhi sa adlaw-adlaw. Gani sa sining tinion sa aton programa The Living Word, ginasulit naton nga ang The Living Word radio broadcast, ang pinaka-focus naton amo ang pulong sang Dios o ang Biblia. Kay ang title pa lang sang aton programa, The Living Word, ang buhi nga pulong. That living word is God's Word. Pulong sang Dios kag amo ning Biblia. Kani sa siningat yon, sa aton nga pagpadayon, mag-umpisa kita sa pagpalapit sa Ginoo. Sa pagbukas naton sang sining aton nga programa, The Living Word, for the first Wednesday of the year 2026, palapit kita sa Dios sa pagpangamuyo, magapangayo kita sa iya sang pagpanguna nga ang ini nga programa naton sa sining nga hapon mangin pakamaayo sa tagsa-tagsa kag makahatagid sang mga pagtulunan kag mga pagpanghangkat nga sa nagaatubang kita sa sining year 2026. Maangko naton ang pagsalig, ang paglaom nga mangin successful naman ang aton pag-atubangon nga mga inadlaw sa sining nga year. So magapangamuyo kita. Loving and Heavenly Father, Lord, sa sining nga hapon nagapalapit kami sa imo. Nagapasalamat gid kami nga ikaw ang amon maayo kag matutom nga Dios. Nga bisan pa sang nagligad nga year 2025, amon gid na saksihan, kag amon na eksperyensyahan, amon na pamatud-an nga ikaw nga amon Dios, nga wala gid nagabago. Ikaw amo ang halin sang una, ikaw man ang subong, kag ikaw man ang sapalabuton. Imo kami ginatipan, ginhatag mo ang amon mga kinanglanon, ginpangunahan mo kami, Lord, sa amon nga mga ginhimo sang nagligad nga dagon o nagligad nga year. Bisan pa nga kung kisaya na-experience man namon last year ang mga kabudlayan, naka-experience man kami sang mga pag-antos o mga negatibo nga bagay sa amon kabuhi. Pero sa pihak sinatanan, salamat nga ikaw ang nagbulig sa amon. Ikaw ang nagpakamaayo sa amon. Ikaw ang padayon nga naghigugma sa amon nga bisan pa hindi kami takos bangod kung kisa nagapasaway kami sa imo.
Pero salamat nga ang imo gugma sa amon, wala nagapaltos, wala gid nagabago. Amo man ikaw gyapon ang Dios nga amon man masaligan sa sini nga year 2026. Gani Lord, sa sini nga hapon amon gid ginapangayo ang kaalam nga maghalin sa imo paagi sa balaan nga espiritu, nga paagi sa balaan nga espiritu ang mga talakayo namon nga maghalin sa imo pulong sa sini nga hapon, makahatagid sa amon sang dako nga pagtulunan, makahatag sa amon sang paggiya nga sa pagkabuhi namon sa sini nga another year 2026. Maangko namon ang assurance nga ikaw amon gyapon kaupod, ikaw gyapon ang amon nga Ginoo nga nagapanguna sa tanan namon nga mga bulaton. Gani Lord, thank you gid sa kamaturan nga you are the same yesterday, today, and forever. So salamat gid Lord, ikaw magpakamaayos sa tanan namon nga mga kaabyanan, labi na sa tanan nga mga kauturan nga ang ini nga programa gamiton mo nga mangin pakamaayo sa tagsa-tagsa. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Okay, so sa sining hapon, ginasulit na kon. Daw wala lang na nahibalan yari na kita sa sining year 2026. Daw kasano lang to ang year 2025. Gani muna nga ang siling naton daw ang panahon subong. Daw kaangay sang isa ka libro nga ginahala baliskad pagkatapos natapos na. Kagamo man ni ang aton makita nga kamanturan nga sa sining hapon yari na kita sa sining nga year, sa sining nga tuig 2026 kag nagapasalamat kita sa gyapon nga may kaangay kita nga programa nga ginatawag naton The Living Word, nga sa diin matun-an naton sa gyapon ang mga pulong sang Ginoo. Kaya ang title mismo sa aton programa ginasulit naton buhi nga pulong, buhi in the sense nga nagahatag ni sang pagbag-o sa kabuhi sang tanan nga mga katawhan. Ang pulong sang Dios amo ning ginagamit niya nga maangko naton ang kaluwasan nga pinakaimportante gid nga bahin sang aton kabuhi nga samtang diri pa kita sa sini nga kalibutan, magabot ang tiyon nga magataliwan kita pag-abot sang gintalana ng bagay nga matabo sa tanan nga mga katawan nga gininhambal sa libro sang mga Hebreo sa Hebrews 9:27 nga naghambal, "It is appointed unto man once to die, but after this the judgment." Gintalana na, kung sa Tagalog pa, itinakda na sa lahat ng mga tao ang mamatay minsan. Pero pagkatapos nito ay yung paghuhukom. So ito ang amoy ni ang isa kamanturan nga ginapasalamatan naton ng Ginoo nga sa aton pagpangabuhi sa sini nga year naman 2026. Wala niya kita gin pabayaan. Wala niya kita gin butang sa kahimtangan nga daw magpalagpat lang kita kung ano ang dapat naton himuon para sa aton kabuhi nga naghalin man mismo sa iya, naghalin mismo sa Dios. Bangod may ginbilin gid siya nga pagtulunan, may ginbilin gid siya nga guidelines kag ina amo ang iya mismo nga mga pulong, ang Biblia. Gani mo ni ang aton nga isa ka bagay nga mahambal nga baw Ginoo, salamat gid nga wala mo kami ginbilin sa sini nga kalibutan nga magpulo palagpat lang kung ano ang amon pagahimuon para mag-glorify o para mapahalipay namon ikaw. Bangod may ginbilin gid ikaw nga imo nga pulong nga mangin basihan, mangin talaksan kung paano kami maggawi kag kung paano kami maghimo sa mga bagay nga makahatag sang himaya sa imo. Kay sa kamanturan sa tanan naton nga mga kabyanan kag mga kauturan nga nagapamati, ang pinakalayunin o ang pinaka-purpose sang Ginoo, pinakatinutuyo
Kung nga ginhatagan niya kita sang kabuhi nga hasta subong gina-enjoy naton ang ini nga kabuhi nga hatag sang Dios sa aton, naghalin ang aton kabuhi sa iya. Isa ka bagay nga masiling kita, salamat gid Ginoo nga wala mo lang kami ginpabayan. May kabalaka kagid sa amon. May imugid nga mga guidelines, may imugid nga mga patakaran nga ginbilin sa amon para nga amon sundon, amon gamiton agud to nga maangko namon ang malipayon kag mabugana kag madinalagon nga pagpangabuhi. Gani sa sini nga hapon ato na pagpamalandungan ang pulong sang Ginoo kag ang pinaka-title sang aton diri nga pagtuon is about the great annual race. The great annual race. Kung sa aton pa, ang dako nga dalaganon sa kada tuig. Kay ang Biblia nagatudlo sa aton nga ang aton kabuhi sa sini nga kalibutan ginkumparar sa isa ka dalaganon. We are in a race. Gani mayara nga ginatawag nga the race of life. Ang dalaganon sa kabuhi. Amo na nga klaro kaayo nga ginpahayag man sa Biblia nga samtang diri pa kita sa sini nga kalibutan, mayara kita nga dalaganon. That's why amo ni nga makita naton every New Year ay dalaganon. Amo ni nga sa pag-atubang naton sang year 2026, we have a race. May dalaganon kita nga dapat gampanan. Muna nga ang tagsa ka tuig, isa ka tuig nga sa diin mayara nga ginaman nga dalaganon ang Ginoo para sa aton pagpangabuhi. Kani ang year 2025 nagtaliwan na to. Dira naton ma-determine kung ano ang pagdalaga naton last year, 2025. Kung ano nga klase sang race o kung Christian race, labi na sa mga anak sang Ginoo, aton mahatagan sang pag-inventaryo ang aton gindalagan sang last year, 2025. Aton bala makakilatis o kung aton matunan kung ano ang mga bagay nga nahimo naton nga nakakontribute sa kaayuhan labi na sang aton pamilya, sang aton banwa, sang aton probinsya o generally speaking sang aton nga nasyon o kung sang aton nga bansa. Kani it is because nga tanan kita bahin sang aton bansang Pilipinas may dako kita nga katungdanan kag amo na nga sa hambal nakon kay na nga ang aton pagpangabuhi sa sini nga kalibutan ginkumpara sa isa ka dalaganon. That's why every year is an annual race. Isa ka dalaganon sa kada tuig. Gani nagtaliwan na ang year 2025, yari na kita sa 2026, magaumpisa naman kita sa aton nga dalaganon. Kag muna nga sa aton pagdalagan ang ginatukoy naton di ang aton bula nga mga ginahimo sa sini nga adlaw kag sa adlaw nga mga palabuton kung ano ang resulta sini nagadepende kung ano ang ginsunod naton nga guidelines. Kani amo na nga ginasulit na kon sa sini nga hapon sa aton mga kabyanan nga ang Ginoo wala gid nagbilin sa aton nga palibog kita kung ano ang mga bagay nga himo naton para mahimaya naton siya. Kaya ang kamaturan nga ginatudlo sa Biblia, ang ambal ko kay na nga ang tinutuyo sang Ginoo kung nga ang gintugan niya kita, ginhatagan niya kita sang kabuhi, it is because nga makaubra kita sa mga buluhaton nga makaglorify sa iya. Hindi ang aton kaugalingon ang mag-glorify, hindi ang aton kaugalingon ang matagan naton sang kalipay, ang labaw gid sa tanan nga ang pinaka-layunon, pinaka-purpose, lalabuton sang aton kabuhi
amo nga mahatagan naton kalipay ang aton Creator who is God. Mahatagan naton kalipay ang Dios nga nagtuga sa aton. Muna nga bangod siya ang nagtuga sa aton, ginasulit ko diri permi sa aton programa, bangod siya ang aton Creator, siya ang nagtuga sa aton, kinanglan aton talupangdon kag sundon kung ano ang mga gintudlo niya nga guidelines para sa pag-maintinar sang aton pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Gani mo na nga aton diri talupangdon sa sini nga hapon. Muna nga ang Biblia, the Bible compares the Christian life to a race. So amin ang unang kamaturan nga ang pulong sang Dios na nagakumpara sang aton Kristohanon nga pagkabuhi sa isa kadalaganon. The Bible compares the Christian life to a race. Daw pariyo bala nga each year we run another leg of the journey. Kay sa mga dalaganon, sa mga hampang, no, sa competition, sa mga paghampang, sa mga athletic race, mayara nga labi na sa mga Olympic Games o sa palarong pangbansa, ang mga naga-join sa ini competition, na-divide ang ilang dalaganon sa different legs. Muna nga ginatawag first leg, second leg, third leg, kag fourth leg, hasta kung pila ka leg ang ini nga dalaganon. That's why, nambal ko kag ina, nga sa English, each year, we run another leg of the journey. Bangod yari kita sa sini nga kalibutan, we are on our journey pakadto sa aton final destiny. Pakadto sa aton final home. That's why ini isa ka kamaturan nga dapat matalupangdan sang tanan nga mga katawhan. Ginalimbawa kita sa mga ginatawag sa English mga journey years o kung ang pinakamalapit nga pulong nga madali naton maintindihan in ang word nga pilgrim. We are just pilgrims in this world. Mga pilgrims kita. Ang butsilngon sang pilgrims, mga manlulugayaw. Amuna nga kung pilgrims kita, hindi naton permanente nga puluyan, ining kalibutan nga aton ginapuyan. Muna nga may isa ka kalantahon, nga isa ka Christian song, nga nag-remind permi sa tanan nga mga Kristohanon, nga ang hambal, this world is not my home, I'm just a passing through. My home is far away beyond the blue. Okay, so ang ini nga kalantahon, ang nagkompuso sini, nagapadumdum sa tanan nga mga Kristohanon, ato mga katawan bala nga may tunay nga relasyon sa Dios, nga ang reminder, ining kalibutan, hindi ni aton puluyan. Mga pilgrims lang kita. We are pilgrims in journey years, kay magabot ang adlaw nga kadto na kita sa aton final home o kung aton nga final nga ilistaran o kung final destiny naton. Ganyan mo na nga ang aton nga kabuhi, no? Another leg of our journey going to our final destiny ining year naman 2026. So nabuhina na sang pila ka adlaw. Ano kita nga adlaw subong? Miyerkules, January 7. So, nagakulugan, may 365 minus 7, mga 358 days pa ang aton nga dalaganon, ang nabilin nga leg sang aton nga journey sa aton nga Christian race. Nagagulugan, isa kang maturan nga every year, kada tuig nga nag-aabot sa aton kabuhi, because we are on our journey, kag kung kita may relasyon sa Ginoo, kada tuig nga nag-aagi sa aton kabuhi, nagadala ini sa aton closer to the goal. Each year brings us closer to the goal that we have. Kahit tanan kita may lalabuton, may ara kita nga goal. So sa aton pagpangabuhi, ang kamaturan nga ginatudlo, kada tuig nagadala ini sa aton
sa palapit sa aton nga pinakalalabuton, kag ang pinakalalabuton naton amo ang mataga naton glory and honor ang Dios nga nagtuga sa aton. Gani isa pa kakamaturan nga makita naton, because we are involved in a race. One of the most important truth is that all runners long to win. Magundyara kita sa isa kadalaganon, ang tanan nga mga naga-intra sa pagdalagan, ang ilagid nga handom amo ang kadalagan. All runners long to win. Ang tanan nga mga manugdalagan nagahandom gid sang kadalagan. Gani ikumpara lang man nato no sa mga naga-join sa mga athletic games, ang mga naga-intra sa mga dalaganon, amo gina ang ilang nga pinaka-goal. Amo na nga ang mga naga-coach sa ila nagatudlo gid how to win. Nagatudlo sa ila kung paano magdaog. Pag siling nakon kay na sa aton nga pagpamalandong sa aton pagtuon nga ang aton kabuhi ginpaanggid sa isa ka dalaganon. So ang isa ka pamangkot nga dapat naton talupang doon sa siningapon sa aton pagpamalandong sa aton pagtuon. Amo ang pamangkot, what do we need to win the race? What do we need to win the race? Ano bala ang mga kinanglan naton agud to madaog naton ang dalagano naton sa sininga kalibutan, labi na sa sininga year 2026. May 358 days pa. Grabe pa nga pagdalagan ni naton. Grabe pa nga atubangon naton nga mga tinion sa aton kabuhi. Kag in order nga kay mo giniya ang desires ang Ginoo nga sa aton pagpangabuhi sa sininga kalibutan, kinanglan mangin madinaogon kita. So paano naton maangkon ang pagdaog? That's why salamat we have God's word. Salamat that we have God's guideline. May guidelines ang Ginoo nga ginhatag sa aton para magdaog kita sa aton dalaganon sa sininga year 2026. Okay, so ang una gid akon lang basahon diri ang aton ning basihan sa aton nga pagtuon kag pagpamalandong sa pamangkot, what do we need to win the race? Ano bala ang mga bagay nga kinanglan naton agud to masiguro naton ang kadalagan sa sininga year 2026? Okay, so ang una gid diri ni makita sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. 1 Corinthians chapter 9 24 to 27. Basahon ko dito sa Tagalog nga Bible. Ang hambal, alam nyo naman na sa race, tumatakbo ang lahat. Pero isa lang ang nakakuha ng prize. Kaya, galingan nyo ang pagtakbo para makuha ang prize. Dumadaan sa matinding training ang bawat runner para manalo ng prize na temporary lang. Pero tayo, nagtitraining tayo para makakuha ng prize na hindi masisira kahit kailan. Kaya, tumatakbo akong nakapokus sa finish line para din akong boxer na tumatama ang bawat suntok. Pinapahirapan ko ang katawan ko at dinidisiplina itong mabuti para hindi ako ma-disqualify after kong mag-preach sa iba. So, ang mga verses na ito na aton ginbasa sa Tagalog nga Biblia, ang una nga sabat sa pamangkot, what do we need to win the race? Ang una gid through these verses na aton ginbasa, na akon diri ginbasa sa sining hapon. First of all, in order to win the race for this year 2026,
una gid, we need discipline. We need discipline. Kinanglanon gid naton ang disiplina sa aton sarili. Amoy ni ang ginhatagan emphasis ni Apostol Pablo. The Apostle Paul taught us that one of the most needed thing na kailangan natin sa ating takbuhin o kung kinanglan naton sa aton pagdalagan, sa aton nga dalaganon, ini amo ang disiplina. Muni nga ang hambal ni Pablo, no, pinapahirapan ko ang katawan ko at dinidisiplina itong mabuti para hindi ako ma-disqualify after kong mag-preach sa iba. So dinidisiplina niya ang kanyang ang iya kaugalingon. Self-discipline ang makita naton sa kay Apostol Pablo nga ginataga niya emphasis sa aton pagtuon sa sininga hapon. Mga kabiyanan, mga kauturan, ang plano sang Dios for this year 2026 para sa aton amo nga mangin madinaogon kita. Ang plano sang Dios para sa aton amo nga magiging winner tayo. So ang kinanglan siling na Apostol Pablo, we need discipline. Ang isa sa mga grupo sa mga katawan sa aton kalibutan nga pinaka-disiplinado amuning mga astronauts. Inibla mga tao nga nagasakay sa mga spaceship kag naga-explore dito sa mga sa space para magtukib sa kung ano nga mga nagakatabo sa aton nga spasyo o kung sa aton space. Kani ginatawag sila mga astronauts. Kag ang mga magsulod sa sini nga profession, being an astronaut, ay hindi basta-basta. Ginapili gid sang government sang isa ka nasyon, labi na sa Amerika, sa Russia, sa iban pa nga mga super countries, mga nasyon nga ginatawag mga superpowers, muna nga may mga astronaut sila. For example, sa Amerika, kung sila magapili sa mga astronaut, ang mga astronaut nga ila ginapili, they are chosen carefully. Ginapili gid sila sang may pagka mainandamon nga pagpili. Hindi lang basta-basta. Hindi lang basta-basta nga magpang-recruit. Ila gid ginastudyuhan, ila gid mainandamon gid nga ginapili nila kung sino atong qualified nga magiging astronaut. That's why kung may mapilian na ang ina nga mga person para magiging epektibo nga astronaut, they go through rigorous training. Grabe gid nga training, ining word ni nga rigorous, hindi ni basta-basta. Grabe gid nga training, grabe nga disiplina. Gani that's why matawag naton nga ang mga astronaut pagkatapos nga maka-undergone sila sa rigorous training, they become disciplined people. Sila na ang mga tao nga pertigid ka disiplinado. Kag amoy ni ang isa sa mga kamanturan nga talupang do naton nga in order to win the race for this year 2026. We need discipline. Katulad sa mga astronaut, disiplinado sila. So, ihambing naton sa aton mga kaugalingon bilang mga tumuluo, bilang mga believers of the Lord Jesus Christ, bilang mga Kristohanon, gintudlo man sa Biblia nga dapat man ang aton kabuhi nga disiplinado. Believers must also be disciplined. Kinanglan ang mga tumuluo ni Kristo Jesus, ang mga Kristohanon, mga katawan nga disciplined. Mga katawan nga disiplinado. Sa ano nga area sang aton kabuhi, kinanglan naton ang pagdisiplina. Okay, first of all, we must be disciplined in devotional life. Sa aton nga kabuhi, devotional. When you say devotional, ining personal bala naton nga kabuhi adlaw-adlaw.
devotional life naton. Ganyan mo na nga sa mga Kristohanon na nagapakigupod sa aton programa sa siningapon, ang pamangkot, utod, brother, sister, how is your devotional life? Kamusta ang devotional life mo? Okay, so muna masiling naton. Sa nagtiliwan nga year 2025, nakita naton kung aton nga inventaryo ng aton kabuhi. Masiling kita siguro, wow, ang devotional life ko sa year 2025 daw 50-50. 50% okay, 50% daw hindi okay. Pero ang challenge sa aton for this year 2026, ma-improve naton ang aton devotional life kung disiplinahon naton ang aton kaugalingon. Kinanglan hatagan naton sang tiyempo ang Dios sa aton kabuhi adlaw-adlaw. Labi na ang aton nga personal devotion. Amo na nga permi ko gina-remind man sa mga kauturan sa church, sa MGBC, nga first thing to do in the morning sa aton pagbugtaw, kinanglan gid unahon naton ang Dios. Kay sa ulado man naton ang Matthew 6:33 no, nga naghambal, seek ye first the kingdom of God and all these things, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kay aton ninaymoon ang promisa sa Ginoo, and all these things shall be added unto you. Pero sa tudtuod lang kung kisa madamo sang aton nga mga kauturan, madamo sa mga Kristohanon sa sini nga panagon nga wala na sang ginatawag priority ang Ginoo sa ila kabuhi. Kay pagbugtaw sa kagahon, imbes nga makipagsugilanon una gid sa Ginoo by means of prayer, imbes nga magpakigsugilanon sa Ginoo, ay hindi na mahimo kay ato na nagkadto sa kung ano nga mga ulubrahon nga wala nasugilanon ang Ginoo sa sinangadlaw. So, amoy ni ang isa ka maturan, believers must also be disciplined. First, discipline in devotional life. Then, isa pa, hindi lang sa aton devotional life, hindi lang sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, kundi we must be disciplined in what we think. Sa aton nga mga ginaisip, sa aton mga ginapaminsar, ang andaman naton kung ano ang mga kaisipan nga nagasulod sa aton nga kaisipan, sa aton nga mind. That's why isa sa mga church fathers ang naghambal nga an empty mind is the devil's workshop. Ang kaisipan kuno nga wala sang sulod, amo nang mangin galamiton nga workshop sang diablo, workshop sang kaaway. Amo na gani nga punan naton pirmi ang aton nga kaisipan sang mga butang nga Diyos nun. Kaya mo man ang hambal sang sulat ni Apostol Pablo sa mga Christians sa lugar sang Philippi, ang hambal niya, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So nagagulugan nga ang aton nga kaisipan kinanglan mapunan ini sang mga bagay nga Diyos nun, mga bagay nga espirituhanon. Kay kung hindi magpuno ang aton kaisipan sa mga kaisipan nga Diyos nun, o kung espirituhanon, o kung Kristohanon nga mga kaisipan, gamiton ini sang kaaway nga pagasudlan niya sang mga kaisipan nga makaguba sang aton nga testimonyo bilang Christians, makaguba sang aton nga relasyon sa Dios. Kani disciplined in what we think. Kay damo sang sala nga makumitar sang isa ka anak sang Dios o kung sang isa ka Kristohanon pagi sa iya nga mga ginaisip. Thousands of sins ang makumit by means lang sa aton pag-isip. Kay ang aton pag-isip ya hindi ni mahibalan sang kapariyo naton nga Kristohanon. Kay may ara nga mental attitude sins ba? And overt sins. Mga kasalanan nga na-commit o nahimo naton paagi sa aton pag-isip, hindi na ma-detect sang mga katawhan. Kay wala sing tao nga makabasa sang aton isip.
Kita lang na ang nakasayod. Kita lang ang nakaibalo kung nakasala kita sa aton nga mga pag-isip. Ang kalabanan lang iya nga makita sang tao nga nakasala kita sa mga overt sins kay actual gid bala nga nahimo naton. Pero ang mental attitude sins hindi niya ma-detect. Amo na nga we must be careful. Kinahanglan disiplina nato aton kaisipan. Labi na sini nga panag-on. Wow. Damo sa mga evil thoughts ang nagasulod sa kaisipan sa mga Kristiyanon kay bangod of sokmed, no? Bangod sang social media. Bangod sang cellphone. Kita mo na. May ara nga mga tao yang ginakandim naton ang mga drug addict. Pero sa sini nga panagon, damo man mang sang mga social media addict, mga addicted sila sa ilan na mga cellphone. Subong iya, damo na sa young people nga daw hindi mabuhi kung wala cellphone. So ano ang nagatulunga sa mga cellphone subong nga ginagamit sang kaway para ma-distort ang aton mga kaisipan bilang mga Christians? Wow, ara na datanan. Nagatururumpok sa aton nga mga cellphones ang mga hindi na maayo nga mga talan-awon kag magasulod na sa aton mga kaisipan. Amo na nga madamo sa mga tao nakakumit sang crime, nakakumit sang kung ano nga mga krimen. It is because sa mga natanaw nila sa social media nga amo nang nagasulod sa ilang mga kaisipan kag amo na ang nagtulod nga nakahimo sila sang hindi na maayo nga mga buluaton against God and against the government of our nation. So, disciplined in what we think. Kag ang isa pa importante, no? We must be disciplined in what we say. Kinanglan disiplinado kita sa mga ginapanghambal naton. Muna nga tama gid ang kalantawon sa ining nursery rhymes, no? Oh, be careful little mouth what you say. Yan, be careful little mouth what you say. Kay ang aton nga bibig diri ni naghalin ang mga pululungon. Muna nga ang hambal na batian ko sa una sa isa kamigo ko nga pastor. Our speech is powerful. Ang mga nagagwa nga pulong sa aton baba, powerful. Nga, ano ang gahom sang mga pulong nga nagagwa sa aton baba? Dua ka klase. Power to build up and power to destroy. May gahom ang aton mga pulong sa pagsamad sang kabuhi sang iban. Magaguba sang kabuhi sang iban. Amo na gani, damo sa mga kabuhi subong nga naguba, it is because sang power sang mga ginhambal sa ila. So, we must be careful sa nagagwa sa aton mga bibig. Kay powerful. Power to build up and power to destroy. Ganyan mo ning kinanglan, disiplinado kita sa aton nga mga ginapanghambal. Okay, so sa siningit yun, sa aton nga pagpadayon, salamat. May mga friends kita, mga kauturan nga nagapakigupod sa aton nga programa. Kag salamat. May pamati sa aton subong, nakikinig at nag-join sa ating live streaming, si Marialen Caballero. Sabi niya, magandang hapon po, watching from San Pedro, Laguna po. So, Sister Marialen, thank you sa pagsama mo sa ating programa, The Living Word. Nawa ang pagpapala ng Diyos nandoon din sa inyo, lalo na diyan sa inyong lugar sa San Pedro, Laguna. And then, Arbolario Maika is watching. Salamat naman ng akon niya, avid fans. Ang akon avid listener, akon asawa. Nga wala na sing makadaog. Kung hindi it comes sa beauty ang pagambalan. Okay, so muna akon asawa. Then, ang si Brother Don si Kahilig is also watching. So, salamat gid sa tanan naton mga kauturan nga nagapakigupod sa aton programa siningapon. Okay, so ato na balikon. Believers must also be disciplined. Disciplined in devotional life, disciplined in what we think, disciplined in what we say, and then disciplined morally. Disciplined morally.
when si morally ang silingon nga hindi kita mangin biktima sa mga malaswa o mga maruming mga pag-iisip, maruming gawain kay sa ngayon marami ng mga immoralities na nangyari sa iba't ibang panig ng mundo. At we are warned by God's word na dapat mapalayo tayo sa mga bagay na yan dahil hindi iyon ang layunin ng Panginoon para sa atin. So, amunin na una sa lahat, we need discipline in order to win the race for this year 2026. And then, ang isa sa mga bagay, that's why believers must also be disciplined and we must achieve self-control. That's why ito ang sabi kanina ni ang hambal ni Apostol Pablo, sabi niya, we must be temperate in all things. Ang ibig sabi ang butsilingon sini, we must achieve self-control. Kinanglan na marunong makahibalo kita mag-control sang aton nga kaugalingon, mag-control sang atong sarili. Salamat nga ang temperance na mention na sa fruit of the Spirit na naka-record sa Galatians chapter 5 verse 21 up to verse 22. One of the fruits na na-mention diyan ay ang temperance. So when you say temperance, and the other word of the word temperance is self-control. Yung pag-control natin sa ating sarili. Dahil kung hindi natin makontrol yung ating sarili, magiging biktima tayo ng mga immoral na mga bagay na nangyari ngayon sa mundo. So, ito ang isa sa mga bagay na kailangan din ng lahat ng mga Christians that we must achieve self-control. Pag maangkin lang natin ito, magawa natin ito kung tayo ay pinuspusan ng banal na espiritu. Kung ginapunan kita sang balaan nga espiritu, ang bunga sang balaan nga espiritu mamanifest sa aton kabuhi. Naka-record yan, no? Sabi ko kanina sa Galatians chapter 5 verse 21 up to verse 22, which speaks about the fruit of the Holy Spirit. So, nagakulugan kung kita napunan sang balaan nga espiritu, ang resulta, victorious Christian life. Bangod, amo ini ang isa sang pinaka lalabuto naton sa aton kabuhi before kita magtaliwan sa sininga kalibutan, kinanglan victorious kita. Maangkon naton ang kadalagan maangkon lang naton ang kadalagan kung spirit controlled kita. Ang balan nga espiritu amo ang nagakontrola sa aton. We must be led by the Spirit and not by the flesh. That's why muna ang reminder ni Apostol Pablo na kita bilang mga Christians, we have two natures. Ang new life in Christ, amo nang new nature natin. Pero yung ating flesh, yung laman, hindi pa yun naalis diyan. Hindi pa ito naalis sa ating buhay. That's why ang paalaala sa atin, kailangan na sa araw-araw, ang mananalo palagi ay ang ating new nature, which is new life in Christ. Yung bagong buhay natin na nasa kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng banal na espiritu para hindi tayo mabiktima ng kaaway. So, ito ang amoy ang isa sa mga bagay na ginapadumdum kita in order for us to win the race for this year 2026 is that we need discipline. So, importante nga bahin sang aton kabuhi nga makita gid ang discipline, ang pagdisiplina naton
sa aton kaugalingon. Sang naabtan na kon during my youth days, common ang pulong to sang una para sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. So, siguro ma-personalize natin yan, nasabi natin, tinuturo yan sa banal na kasulatan para sa ikauunlad ng ating individual na buhay Kristiyano na bilang mga anak ng Diyos, disiplina ang kailangan. Okay, so, amoy na ang unagid. Ang buhay natin na kinukumpara sa isang takbuhan o isang takbuhin, kinkumpara kita sa isa kadalaganon ang aton kabuhi bilang Kristohanon. That's why in order nga magdaog kita, kinanglan gid ang pagdisiplina. Discipline in devotional life, disciplined in what we think, disciplined in what we say, and disciplined morally. Ang ikadua na kinanglanon naton bilang sabat sa question, what do we need to win the race? Secondly, we need direction. We need direction. Basahon ko ni sa Philippians chapter 3 verse 13 up to verse 14. Okay. So si Apostol Pablo din ang sumulat nito. Sinulat niya ito sa mga Kristiyano doon sa lugar ng Philippi. Sabi ni Apostol Pablo, Philippians chapter 3 verse 13 up to verse 14, sa Tagalog na Biblia, sabi niya, siyempre, mga kapatid, hindi ko iniisip na nakuha ko na ito. Pero ganito ang ginagawa ko. Kinalimutan ko ang past at nagpo-focus akong gawin ang best ko para sa darating na future. Kaya tumatakbo ako diretso sa goal para makuha ko yung prize na pagkakaroon ng buhay sa langit dahil sa ginawa ni Christ Jesus. Doon ako tinawag ng Diyos. Wow, maganda ito. No? Kanami solidon ko sa Tagalog. Siyempre mga kapatid, hindi ko iniisip na nakuha ko na ito. Pero ganito ang ginagawa ko. Kinakalimutan ko ang past at nagpo-focus akong gawin ang best ko para sa darating na future. Kaya tumatakbo ako diretso sa goal para makuha ko yung prize na pagkakaroon ng buhay sa langit dahil sa ginawa ni Christ Jesus. Doon ako tinawag ng Diyos. So, through these verses na ating binasa, ang pangalawa dito na sagot kung paano tayo manalo sa year 2026. What do we need to win the race for this year 2026? Ang pangalawa, we need direction. So, una, we need discipline. Ang pangalawa dito na kailangan natin for this year 2026 is this word direction. We need direction. Kailangan natin yung pangunguna. Kailangan may nagdirekta sa atin. Mayroong magtuturo sa atin. That's why dito aton nga mapamalandungan nga sa kamatuoran, we cannot win by looking back. Hindi kita magdaog kung aton iya basihan ang mga natabo na sa aton sa tong nagligad. Amo na nga ang hambal ni Apostol Pablo sa niya, forgetting those things which are behind and reaching forth
unto those things which are before. Yan. So, ang silingon, forgetting those things. Ang mga nangyari sa atin noong sang nagligad to nga year 2025, hindi naton basihan sa pangabuhi naton sa pag-atubang naton sa sininga year 2026. So, ang challenge, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Ang silingon, forgetting those things which are behind, we must leave the past behind. Leaving the past behind. Hindi na. Gamito na lang natin ito nga mga challenge kung naka-experience tayo ng mga failures last year, 2025. Hindi na natin to ulitin, kundi aton na lang basihan nga magiging magkaangkon kita sang challenge nga this year nga aton ginatubang magdaog na kita. Kita na ang makaangkon sang kadalagan. So amoy ni ang kamatuoran nga kung kisa madamo sa mga katawan nga nang lulupaypay kung sa Tagalog no nagakaluya sa ila pagpangabuhi labi na sa aton nga Christian life. It is because nga nagiging pulipon sila, nagiging biktima sila sa mga natabo sa nagligad na mga experience, nagligad nga year labi na sa aton pagpamalandong siningapon. Gani amo ni nga we cannot win by looking back, so forgetting those things which are behind and leaving the past behind. Silingon, forgetting old wrongs and wounds. Kalimutan na naton ang mga kamalian nga nahimo naton sa nagligad kag bisan pa atong mga pilas o kung ang mga pilas bala nga nagpali na mayara na nga anong panawag sinang pilas nga nagpali may okay, so hindi na to basihan para sa pag-atubang naton sang bagpo naman nga challenge sa labi na sa sininga year 2026. So, forgetting all wrongs and wounds. That's why ang ambal, siling ni Pablo, reaching forth unto those things which are before. Atubangon na nato niya ang aton nga alatubangon. Ining mga inadlaw nga aton ginatubang mga days of opportunities niya. Ang silingon, seizing opportunities to serve Christ. Sa mga Kristohanon, ang year 2026, mga opportunity naman ini nga makaimo naman kita sang manami nga pag-alagad, manami nga pagserbisyo para sa aton Ginoo. Seizing opportunities to serve Christ. And then, stretching forward with anticipation. Ang samtang ginahimo naton ang mga bagay sa sininga year para sa aton Ginoo, i-anticipate naton ang mga kadalagan. Kay siya man ang naghatag sa aton sang promisa. Siya man amo ang naghatag sa aton sang challenge sang pagpanghangkat. Kaya mo nangambal man ni Apostol Pablo, sila niya, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Mahimo ko ang tanan nga mga butang paagi sa kay Kristo Jesus nga nagahatag sa akon sang kaligon, nagahatag sa akon sang kabaskog. Kani dako nga challenge sa aton nga hindi lang sa kay Pablo kundi sa aton man nga bangod si Kristo Jesus yari man sa aton kabuhi, may mga dalagko nga butang kita nga mahimo para sa Ginoo sa sininga year 2026. Okay, so siningit yon mga kabayanan. Diri pa lang kita padayon nato ni sa masulod nga Miyerkules. Nakabot na kita sa punto nga takpan nato na aton programa. Ani sa liwat aton gid ginasulit nga ang ining year 2026 is another challenge to all of us to prison. Magpadayon. Ipagamit naton ang aton nabilin na time, nabilin naton nga kabuhi, nabilin naton nga mga inadlaw sa pag-alagad sa Dios.
nga bisan pa ining kalibutan nga aton karon ginapuy-an labi na sa aton nga bansang Pilipinas, damo kita sang problema, damo problema subong aton gobyerno. Gani hindi naton dugangan ang problema sa aton bansa, kundi magtinguha kita nga makabulig sa problema sa aton bansa, kag ang dako naton nga buligid para sa kapakanan sang aton bansang Pilipinas amo ang pagpangamuyo. We must pray for our leaders. Pangamuyoan naton ang mga manugdumala sang aton pungsod. Nga kung nabiktima man sila sa mga hindi maayo nga bagay, labi na sa nagakatabo subong common ang word nga corruption, kung biktima sila sang corruption, ang pinakadako naton nga mabulig sa aton mga leader, amo ang pangamuyo. Pangamuyuan naton sila nga bakit pa magbag-o ang ila kabuhi. Kag amo na gani nga aton man pangamuyuan nga ang mga anak sang Ginoo, mga Kristohanon nga ginbutang sa iba-iba man nga posisyon sang aton government, gamiton man para mangin influensya sa mga leader naton nga biktima sang corruption. Nga hindi sila malatnan sang corruption kundi magapanindugan sa kampi sang Dios. Kay ang nagakatabo subong amo ni klaro kayo. So mga kauturan kag mga kabyanan, amo na aton diri nga pagpamalandong sa aton nga programa The Living Word. Wala pa ni naton natapos, tapuson naton sa masunod nga Miyerkules. Gani ginaagda ko kamo nga hindi naton kaligtaan para nga mangintayuyon magdiretso ang aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Padayonon naton ni sa masunod nga Miyerkules. Kag ang title gyapon sang aton pagtuon is about the Great Annual Race, nga it refers sa aton nga pagpangabuhi sa sini nga year 2026, na ang mga inadlaw nga aton ginaatubang mangingalamiton nga makahimo kita sang maayo nga mga ulubrahon para sa ikalipay sang aton Ginoo, kag para makabulig kita sa aton komunidad, sa aton labi na sa aton bansa nga naputos sang problema. Gani sa liwat, ang kauturan kag mga kabyanan, again, I would like to invite all of you na be with us sa ating programa The Living Word next Wednesday. Dito pa rin sa Radio Boracay 106.1 FM kag sa Boracay Malay streaming. So sa liwat, ini ang inyong abyan, Pastor Peter M. Arbulario, nga padumdum. Abyan, gusto gid siyang Dios nga maluwas ikaw.